possibility na maipasa ito. So muli, sasabihin natin, no to PI, no to charter change. Hindi natin pinagkakatiwalaan itong grupo ng mga, lalo na itong mga kongresista na nakita natin ang kanilang opresyon at karahasan, pag-aabuso sa kanilang power. So pasado na para sa Kongreso or sa lower house, sa House of Representatives, ang resolution of both houses number 7 para amyendahan ang saligang. On Wednesday, the resolution of both houses number 7 which seeks to amend the economic provisions of the 1987 Constitution. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay? Gayon pa man, medyo ang concern natin dito, of course, yung sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na once magkaroon ng Constituent Assembly, lahat ng bagay sa loob ng saligang batas will be open and vulnerable to change. So hindi na natin makokontrol what things are going to be changed. And of course, since they are incumbents, malaki yung possibility na maipasa ito. So muli, sasabihin natin, no to PI, no to charter change. Hindi natin pinagkakatiwalaan itong grupo ng mga, lalo na itong mga kongresista na nakita natin ang kanilang opresyon at karahasan, pag-aabuso sa kanilang power, kanilang kapangyarihan. Pinasa ngayon ng House ang RBH 7. At niratrat yan ng Kongreso. Dire-diretso, 3 times a week sila naghihiring ang bilis-bilis. Tapos naipasa nga nila the committee on the whole of the whole. Ibig sabihin, kunwari committee, pero actually it's the plenary. Na buong-buo, nag-discuss at saka nagboto. So pasado na para sa Kongreso or sa lower house, sa House of Representatives, ang resolution of both houses number 7 para amyendahan ang saligang batas. Double check natin kung ano yung 7 kasi ang alam ko yung number 6 yung sa economic provisions. Tignan natin kung pareho yon, ha. Double check ko lang. RBH 7. House Committee on the Whole, ayun pa rin, economic provisions pa rin po. So today, ayon dun sa balita, the House of Representatives convening as a committee of the whole, o yan yung sinasabi ko, kunwari pa na committee, pero actually, it's the plenary. Approved on Wednesday the resolution of both houses number 7, which seeks to amend the economic provisions of the 1987 Constitution. Following interpellations by Neptali Gonzalez II, who is the Mandaluyong representative, and the floor leader of the committee, they moved to approve RBH 7, 1 vote lang, motion was approved, carried, di na nga po take ng vote, no objections lang. Hi, okay, game. So, ang hindi pa po tapos ay yung resolution doon sa Senado. So, ang change dito is, i-insert yung phrase unless otherwise provided by law. So, ang tingin ko dito, kaya ang bilis-bilis po sa Kongreso, dalawa naman ang factors dyan. Number 1, well, wala namang opposition sa Kongreso, di ba? Naglulukuhan lang sila. Tapos, pangalawa, nagmamadali sila para magkaroon na kaagad ng Constituent Assembly kasi nga katulad ng winarning ni dating Pangulong Duterte, once nakaupo na ang Constituent Assembly, dire-diretso na, pwede nang ratsatadahin yan at marami nang mabulatlat at magpo-propose sila ng mga pagbabago dyan. Hi kay Bong Casino, nagpadala siya ng rose. Thank you very much. Yes. Hi guys. Kumain na kayo? Okay. So, sabi ni Ma'am Marilu, walang opposition kasi pantay ang hatian. Grabe kayo. Bakit ang harsh nyo sa Kongreso? Nagtatanong lang po, hindi naman ako nagdi-disagree. Okay. Sabi ni Ma'am Victoria Cruz, good evening, attorney, at sa lahat ng umasim sa pag-asa sa BPBM admin na inaasahan. Sus ko, teka,
Aabutin ko lang po yung tsa ako. Ayan. Sabi ni Well Falks, PI in aid of legislation, kapal ng mga mukha. Totoo yan. In aid of legislation. Sabi ni Jean Yu, wow, Hanep, orchestrated by both houses. Mas, on this matter, on other matters, not necessarily so. On this matter, naiintindihan ko yung Senado kung bakit gusto nilang i-slow down. Sabi ni Meta X, ang kagaling. Teka muna, the last time na tanong ako ng ganon, tatay ko pa, 1994 pa po yung maon yun. So ano po yun? San kagaling? Bakit ganun? Parang ang feeling ko, parang tunog ng tatay ko o nanay ko, at san kagaling? Ganon. Thank you kay Jo Malisa. Nagpadala siya ng rose. So hindi nga seryoso, tinatanong ko talaga, saan kagaling? Sabi ni Sunny Rebarbas, kanina kasi nag-live kami. Sabi ni Chadi, di po ba ikaw yung na-disbar po yata? Hindi ako na-disbar. Gusto mong ulitin yan, ma-file lang kita ng libel. Next time magtatanong ka po ng ganyan, make sure include niyo yung address para hindi na pahirapan pag nag-file ako ng libel sa'yo, ha? Okay. Kailan tayo lalabas sa kalye? Sabi ni Well Falk, sa harap naman tayo ng Congress. Well, gusto kong jumoin doon sa sumali doon sa sa SMNI. Remember, everyday po sila sa Liwasang Bonifacio, starting today. Tapos maraming doon ang hindi na po aalis, dire-diretso na sila hanggang the 12th, I think. Sabi ni Paz Ortega, kunyari pa na nag-hearing, day 1 pa lang, sure na ipapasa yung RBH 7. Oo nga eh. Hi kay Joseph Jr. 16, nagpadala din po siya. Thank you very much. Sabi ni Oni Lu Urbistondo, goosebumps ang prayer rally. Nako, sayang, I missed that. Mapapanood ko mamaya pa lang. Kaya nga maraming salamat para dun sa mga nanood. Tsikahin nyo naman ng konti kung ano nangyari. Gayun pa man, nakita ko, it's a healthy crowd. It's a good crowd. Sabi ni Sita Sanchez, kilos now na. Sabi ni Zoniet, hello, God bless you po. Thank you po. At sana pagpalain din po kayo ng Diyos. So, yun. Alright, so pasado na po ang RBH 7. But was there ever any doubt? Tama naman po kayo. Sabi ni Boy Rectus, sorry, not for sale. Correct. Hindi ito talaga ang kailangan nating tutulan. Charter change, lalong-lalo na sa kamay ng mga taong hindi na halos sinikreto yung kanilang ambisyon na magtagal sa pwesto. Sabi ni Miro, system ang formal kahit rally. Gustong-gusto ko kasi yung naririnig ko yung mga Tagalog nila, yung pagsalita nila ng Filipino na napaka-elegante in some instances. Sabi ni Ma'am Emma, lutong Macau. Sabi ni Meta X, anong magiging implication niyan? May say pa rin ba ang Senate? Opo, voting separately pa rin po sila. So wala naman pong rule na nag-i-insist na kailangan voting jointly. Sabi ni Nebaike, attorney mukhang pro-chacha na rin si Zubiri eh. I don't think so, but let's wait. Pro-chacha siya dun sa economic provisions dahil ito po ay isang kompromiso. So, tignan natin, maaari pa rin naman nating tutulan yan, gayon pa man. Hindi ako happy dahil nga ang sabi ng dating Pangulong Duterte, once mag-constituent assembly, ayan na po yun. Ngayon, tignan natin, siyempre, ang Senado, seryoso naman sila mag-discuss niyan, hindi yung discuss-discussan lang, para may, kumbaga, rubber stamp lang pala. So, tingnan naman po natin kasi it will really depend kung ano yung diskusyon ng Senado. Sabi ni Chester, mahal ka po namin, attorney, dahil kayo po ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Opo, hindi. Actually, natutuwa ako sa inyo kasi
naiintindihan nyo na hindi rin lahat kailangan sang-ayunan natin, hindi rin lahat kailangan tutulan natin. Ang tinitignan nyo po ay yung substance ng argumento. Kaya nakakatuwa po kasi tumataas yung antas ng diskurso. Sabi ni Onyo, masyadong mailap sa interview dito. Ayun, sa ibang lahi pa siya napahiya. Yan ba yung interview kanina? Ay, kahapon. Oo nga. Medyo, hindi kasi, pero to be fair ha, gusto ko lang fair tayo sa kay Pangulo, yung tawa niya in nervous laughter. Alam mo yun, yung at saka parang frustrated na, hanggang ngayon pa ba, tinatanong niyo pa rin yung ill-gotten wealth na yan? Well, hindi na niya maiiwasan yan. Okay. So, okay. So, punta na muna tayo doon. So yung RBH 7, there was never any doubt pagdating sa Kongreso. Alam po natin na riraratsada nila yan. However, babanggitin din natin pagka diniscuss natin yung dalawang press conferences kung paano related lahat. So, dahil nga, sinasabi ng ilang mga kongresista week after week sa kanilang mga press conferences, sinasabi nila na ito kasing Senado, hadlang sa sa pagbabago, hadlang sa pagbago ng saligang batas as if necessary talaga yon in all cases. Alam niyo naman itong mga nasa medyo dramatic ang kung mga kongresista natin